Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay magbo-book review tayo ng nobelang baliktad. Lalaki sa Dilim ni Benjamin P. Pascual. Ngunit bago yan ay imumontage muna natin ito. So, ayan, namontage na natin ang cover page at simpleng pahapyaw sa pages ng nobelang Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual. Ngunit bago yan, nais ko muna ipakilala si Chicken, aking kasama. Nag-book review din siya dito at binasa niya. Charis lang. So, ito ay, nakikita nyo naman, all black lang siya. Wala gaanong designs, hindi masyadong makulay, which is maganda rin naman at hindi masyadong masakit sa mata. Makikita mo lang sa harapan ay isang mata at pinapalibutan na ng itim or ng kadiliman. So, dahil nga, itinema lang naman sa pamagat nito na Lalaki sa Dilim. So, bago natin i-book review to is magbigay pakilala muna tayo or magbigay pagpapakilala muna tayo sa author ng nobelang ito na si Benjamin P. Pascual. So, si Benjamin P. Pascual ay may katukayo siyang isang manunulat din. So, hindi ko alam kung magkaano-ano sila. Basta, pangalan din kasi nun is Benjamin M. Pascual. So, halos same lang sila ng name, nagkakaiba lang sa middle initial or middle name. Hindi ko alam kung may kaugnayan sa isa't isa. So, siguro may conflict pagdating sa pagdi-distinguish kung sino ba ang kumatha ng akda na iyon. Pero ito, si Benjamin P. Pascual ay isang nobelista at sinulat niya ang Lalaki sa Dilim. So, dahil nga, bibigyan natin pagpapakilala yung author. So, sino nga ba si Benjamin P. Pascual? So, kumuha lang ako ng description batay dito sa aklat or sa nobela. So, sinasabi rito, unang nakilala bilang matinik na kwentista si Benjamin P. Pascual bago sineryoso ang pagiging nobelista. Nagsimula siyang sumulat noong dekada 1950. 50. Tama. Sumubok mag-ambag sa comics hanggang hiranging maging staffer ng Liwayway. Nagwagi sa Dinyokaya. Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature ang kanyang mga kwentong Landas sa Baghari noong 1965 or 1965 at Di Ko Masilip ang Langit taong 1981 or 1981. Nagtamo naman ng Grand Prize sa Cultural Center of the Philippines ang nobelang Utos ng Hari noong 1975. So, makalipas daw ang ilang dekadang pagdidibdibang pagsusulat ni Pascual, kinilala siya ng Union ng mga manunulat sa Pilipinas o UMPIL noong 1994, ang natatanging ambag niya sa pagsusulat ng maikling kwento, dula at nobela. So, hindi lamang siya sumusulat ng nobela, kundi ng maikling kwento rin at ng dula. So, itong Lalaki sa Dilim ay una siyang nailathala sa Liwayway sa pamagat na Ako ang Lalaki sa Dilim taong 1976. So, sadyang binago ang ilang spelling sa nasabing akda upang isunod sa kasalukuyang kalakalan. So, mayroong isang premyadong mangangatha rin na ang pangalan ay June Cruz Reyes na mayroong maikling kwento na ganoon din ang pamagat. Ngunit nauna si
Pascual na gamitin ito at mahigit isang dekada ang pagitan ng paglalathala sa nobela at doon sa maikling kwento. So, di naman siguro ano yun, kasi masyado rin namang common yung gantong or yung ginamit na words para maging pamagat ng ano at hindi na rin nakapagtataka kung may katulad man na naglathala din ng ganoong pamagat. So, dito sa unang pahina, ayan lang yun. Lalaki sa dilim. Plain lang. As in, yan. Sunod, yan. Lalaki ulit sa dilim, tapos may author na. So, ayan yung sa unang cover lang. Ay, nasa unang mga pahina. Ayan, hindi siya kita. Basta yan. Sa una, syempre, pagpapakilala dun sa author. So, sinasabi lang dito na may nabasa ako na isa sa sikat na akda ni Benjamin P. Pascual. At naalala ko rin na nabasa ko na iyon noong junior high school pa lamang ako is yung kwento ng kalupi. Yung kalupi kasi is hindi na siya masyadong ginagamit na term ngayon. Mas kilala na siya sa tawag na wallet or pitaka. So, isa yun sa nabasa kong kwento ni Benjamin P. Pascual. Tapos ngayon ko lang din na recognize siya ulit dahil sa nobelang ito. So, sinasabi dito na bumukas ang pinto kay Benjamin P. Pascual doon sa larangan ng panitikang Filipino. Alam ko naman English. So, nang ilathala ng liwayway ang kanyang kwentong, ang kalupi. Yun nga yun. Alam ko familiar din kayo kasi pinabasa na yun noong junior high school. Siguro yung iba sa atin. So, noong nalithala niya yung ang kalupi noong 1952. So, sa edad na 24 or 24. Ang nasabing kwento ang nagmistulang titis upang pansinin ng author ni Agustin C. Fabian ang batikang editor noong sandaling iyon. Sa udyok na rin ng kamanunulat na si Virgilio C. Briones, pagkaraan ay nirang si Pascual na magsulat sa Ace Publications at dinagtagal ay inatasang maging staffer para sa mga comics na espesyal, Hiwaga, Pilipino at Tagalog. So, nagsusulat din si Benjamin P. Pascual ng hindi lamang Filipino na mga panitikan, kundi English din na literature. Nakapaglathala siya ng mga kwento sa Free Press at This Week Magazine. So, dalawa sa Free Press at This Week Magazine. So, ngayon naman ay dumako tayo sa kung tungkol saan ba itong nobelang Lalaki sa Dilim. So, sinasabi dito na masaya ang aklat na ito ay patungkol sa maselang usapin ng gahasa sa anumang lipunan. At ipinamalas ni Benjamin P. Pascual kung gaano kabigat ang gayon sa buhay ng isang babaeng bulag at maralita. May buhay pa ba sa kabila ng pagpasok ng karahasan sa katawan at kaluluwa? At ano man kaya ang hinaharap ng nanggagahasa? Sa pambihirang bisa ng panulat ng author, ay itinampok sa nobela ang samut-saring pagtanaw sa gahasa, ang salapi, ang dangal, ang pighati, ang ugnayan, ang pag-asa at ang iba pang tunggalian o kaisahan. So, ang Lalaki sa Dilim, so mapapansin nyo naman sa pamagat is may makikita kayong parang isang kababalaghan na mangyayari. Hindi lang literal na kababalaghan about sa fiction, kundi patungkol sa kababalaghan sa ng non-fiction na nararanasan natin sa lipunan. Dahil nga, nagbigay na ako ng hint na ito ay isang akda patungkol sa panggagahasa. So, tinatanaw kasi ang babae rito bilang isang
parang mababa yung pagtingin dito sa napansin ko sa nobelang ito dahil yung mga pangunahing bidang babae ay nasa mababang level nga lang at ang mga lalaki ang yung mga nagiging dominante. So, litaw na litaw siya sa nobelang ito. Dahil ang pangunahing bida dito na lalaki na si ah, Rafael Cuevas, isa siyang may kaya, nakaangat sa buhay o sabihin na nating mayaman at isang doktor. Samantalang ang pangunahing bidang babae naman ay isa lamang mahirap at bulag. Yun nga, bulag at maralita. So, nakikita rito yung pagiging dominante ng lalaki pagdating sa paghatha nitong akda. So, masasabi ko maganda siya dahil totoong batay talaga siya sa realidad na nangyayari sa lipunan natin at hindi naman may iwasan yung gantong pangyayari na hindi may iwasan yung gantong pangyayari na maraming kababaihan or maraming nailalathalang akda na patungkol sa pang-aabuso or pang-aapi sa kababaihan. Ngunit hindi ko kasi masyadong naano yung ending ng story or ng nobela. Kasi ayoko rin sabihin kasi gusto ko nga basahin. Gusto kong basahin nyo dahil ang pangunahing tanong kasi dito is sa mundong puno ng karahasan, handa ka bang magpatawad sa taong makasalanan? So, ikaw, bilang isang babae, handa ka bang patawarin yung taong nanggahasa sa'yo? At handa ka bang kalimutan yun? Basta para siyang ganun at hindi ko masyadong nagustuhan yung ending niya, na ganun lang yung ginawa niya. Wala lang. For me lang, as book review nga ito. Hindi masyadong maganda yung pagwawakas noong nobela. Para sa akin lang. Ewan ko kung bakit ganoon winakasan ng author yun. Alam naman natin na lahat ay hindi madaling magpatawad, pero litaw na litaw sa nobela na ang isang babae ay parang madali lang mapadala or madali lang hingan ng sorry or pagpapatawad at sa ganoong senaryo ay makikitaan talaga na mayroong mababang pagtingin sa kababaihan. Ngunit isa sa kagandahan nito is nagpapamulat ito sa totoong usapin ng realidad pagdating sa mag-asawa dahil yung nobelang ito ay pumapatungkol din sa relasyon ng mag-asawa. Merong pangangabit at merong pagkakalabuan sa isang relasyon at meron naman ding pagtitiis na lamang na pamuhay sa kanyang asawa kahit hindi niya na gusto pa. So, marami pinapakita dito ng mga issue sa lipunan ang nobelang Lalaki sa Dilim. For me, maganda tong nobela. Hindi nga! Dahil nakakaaliw din siya basahin kasi about din sa kabit-kabit tapos yung mga senaryo na hinuhuli nila yung asawa nila na kasama yung kabit nila is parang matitense ka rin na basahin yun at hindi mo mapipigilang i-next kung ano yung susunod na kaganapan sa nobela. At ang pangunahing tuon lamang nito ay ang usapin nga ng rape sa isang lipunan.
na kung saan ang isang Nikaya ay ginahasa ang isang bulag at maralitang babae na si Ligaya. Imagine, Ligaya ang kanyang pangalan, ngunit natamasa niyo ba ang tunay na ligaya sa nobelang ito? Doon nyo aalamin. Kung nais mong basahin ay may link naman ito sa kung gusto nyo basahin, narito ang Shopee page or kung gusto ninyong basahin, nandito ang Shopee link ng nobelang Lalaki sa Dilim. Mabibili mo lang siya sa halagang 250 kung hindi ako nagkakamali. Basta nag-range siya ng 200 to 250 sa Ateneo de Manila University Press. So, syempre, pag nabili niyo siya, wala pa siyang balot. Kayo na bahalang magbalot nito. At magaan lang naman siya dalhin kung gusto niyo magbasa-basa kapag nasa biyahe kayo or kahit nasa bahay kayo. At meron siyang 31 kabanata. Hindi, mali. 35 kabanata. So, kung hindi ako nagkakamali, sa bawat kabanata nito, sakop ng isang kabanata ay 4 na pahina. Hindi na masama. Kaysa naman sa unang kabanata is super dami na ng page. At kaya rin siyang tapusin ng isang araw lamang kung masipag kayong magbasa. Ngunit inabot ako rito ng ilang araw or ilang months din. Kasi nga, paputol-putol yung pagbabasa ko nito. So, ayun lang. Nire-recommend ko siya sa inyo na basahin. Dahil ito ay isang social realism na nobela. At tungkol ito sa realidad ng isang babae at ng nakatataas o nakaaangat na lalaki. Ikaw ba? Handa ka bang magpatawad sa mundong puno ng karahasan at handa mo bang patawarin ang taong nanggahasa sa iyo? Sa kabila ng ipinakita niyang kabutihan? Yun lamang at maraming salamat.